So good day mga ka-angkol. Welcome back na naman sa ating YouTube channel. So ngayon mag-assemble tayo ng isang unit. Black Ops 3 na hammer type. Yan mga ka-angkol. So tanggalin muna natin ang kanyang receiver para makita natin mga ka-angkols. So sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng ating channel, please subscribe na lang mga ka-angkols para maging updated sa mga bagong videos na gagawin natin. Pinex PCP Airgun Philippines Black Ops 3. So yung receiver nito is CNC made mga ka-angkols. Full CNC made. Tapos ang kanyang internals is stainless. So tanggalin muna natin sa kanyang wood stock. So ito ang kanyang receiver mga ka-angkols. Black Ops 3. Yan, stainless yan. Ito ang kanyang lahat ng internals mga ka-angkols, stainless. Tapos naka-swing. Yung swing niya, yan, naka-o-ring na rin. Hindi siya kopa. So pakita natin. Tapos ito mga ka-angkols, adjustable ang kanyang trigger pull. Pwede siyang tigasan, pwede din siyang hinaan. Tapos ang kanyang power adjustable din. Pakita natin. So yan mga ka-angkols, adjustable ang kanyang power, pwede mo siyang tigasan. Tapos yung spring na gamit, yan, naka Misumi flat spring. Adjustable ang kanyang power para mas madaling mag-tuning. CNC made din ang kanyang trigger assembly. I-break muna natin. Black Ops 3 mga ka-angkols. So mga parts natin gagamitin ngayon mga ka-angkols, regulator, Taiwan regulator. So, labas muna natin. So available yan sa ating Lazada, Shopee. Tapos 0.42 liters carbon fiber tank, All-Safe mga ka-angkols, original po ang All-Safe. Kaya medyo may kamahalan yung ang ano natin, yung carbon fiber tank. So available din ang ating All-Safe carbon fiber tank, 0.22 liters, 0.36, 0.42 at saka 0.5 liters. So ito ang ating gagamitin ngayon sa ating unit mga ka-angkols. Yan. All-Safe technology, test pressure 4,500 psi or 450 bar, service pressure 3,300 bar, 0.42. All-Safe available yan sa ating Lazada mga ka-angkols.
Tapos ang gagamitin nating barrel is AC barrel 24 inches, 12 grooves. 12 grooves yan mga ka-uncles. So yan kayang grooves. Maganda. .24 inches. Tapos ang ating pangmalakasan na dual type silencer. 38 mm outside yung outside diameter nito is 38 mm. Jumbo silencer. Dual type, pwede siyang disalpak tapos sa loob meron siyang thread. Kung yung barrel mo na 16 mm OD na may M12 na thread, pwede din siya gagamitin. So sa loob niya may thread. So dual type, salpak, pwede siyang salpak. Kung walang thread, yan, salpak type. Tapos meron siyang dalawang set screw para balance. Malaki mga ka-uncles. Kung may thread yung barrel mo na 16 mm outside diameter, pwede din siya mga ka-uncles. So sa AC barrel, ang kanyang crown dyan, yan yung crown niya. Yung chamber naman yan, flat. So simulan na natin mga ka-uncles. So ang una natin gagawin, itong kanyang regulator, tanggalin natin itong knock off pin. So yung knock off pin, kung kakargaan mo ng hangin yan, kakargaan mo ng hangin yan, kung hindi nakatanggal, walang nalabas o walang hangin na pupunta sa receiver mo. Kasi wala namang magtutulak yung knock off pin dyan sa loob. Kaya tanggalin natin. So sa pagtanggal, luwagan mo lang tong dalawang allen screw sa gilid. Break natin, baka mawala. Tapos dandahan lang kasi baka mahulog yung mga disc spring sa loob. Hindi mo na alam yung arrangement, tapos pagbalik mo iba na yung output. So yung output pala natin nito is 1,800. So yan, may spring yan. Tanggalin mo na. Tanggalin mo lang kasi wala na rin siyang gamit. Tapos ito yung kanyang knock off valve. Yung spring. Yan, makakapal. Tapos ibalik mo na. Ito yung sabi ko, dandahan lang pagtanggal kasi kapag mahulog yan, yung mga disc, hindi mo na alam yung kanyang arrangement. Pagbalik mo, iba na yung magiging output. Tapos balik natin. Tapos ikabit natin sa receiver. Itong o-ring nito, tatama yan sa loob. May seal niya. For additional sealing na lang, maglalagay tayo ng o-ring dito sa kanyang neck. So maghanap lang tayo ng kasukat na o-ring.
Yan mga ka-angkors, nilagyan natin ng o-ring dito sa kanyang neck. Although meron siyang sealing dito, for additional lang, sakaling bumigay yan o masira, meron pa siya dito. Tapos lagyan natin ng silicone oil para smooth na smooth ang pagkabit. Smooth na smooth. Tapos yun, kabit na natin ang ating carbon fiber tank. So yan mga ka-angkors, na assemble na natin, nalagyan natin ng regulator, tapos tinapat natin ang kanyang quick fill at gauge sa kanyang posisyon. So yung sagad pala nito ng ating regulator, medyo ano siya, hindi siya sakto, kaya pakita natin. Luwagan mo natin to. Yan. Yung regulator natin, so nakaganyan siya, medyo sabit siya dito sa ating wood stock. Kaya pagka ganyan mga ka-angkors, hindi kaya gusto mong itapat, luwagan mo lang ng konti, tapos ikutin mo, i-position mo lang. Yan mga ka-angkors, position natin sa gitna, tapos ay i-test natin, karga natin ng hangin, i-test natin mga ka-angkors. Sukat mo natin sa ating wood stock. Yan, sakto lang mga ka-angkors. Kanyang tangke at wood stock. So, sunod natin gagawin, karga natin ng hangin, tapos i-test natin. Yan mga ka-angkors, na-test na natin. Tapos nakargahan natin ng nasa 2,700 PSI. Yan yung output niya. $1,600. So ang susunod na ikakabit ang kanyang barrel. Tapos i-test natin ang kanyang muzzle velocity. Kung okay na ba yung muzzle velocity natin. Kasi madalas kapag 24 inches na barrel lang gagamitin natin, nagsiset tayo ng 900 fps or 800 plus. Depende sa kung saan yung sweet spot niya, maganda siya tumama. So ngayon ikakabit natin ang kanyang barrel. So tandaan palagi yung kanyang chamber, lagayan ng pilit yan. Yung flat head. Tapos ang crown naman, yan, yung ano niya, medyo may yung labasan ng pilit. Yan, nakaano siya, parang naka-concave siya. Easy barrel. Kabit natin ang kanyang barrel. So hanggang dyan, uwitan natin kasi lalagyan natin to ng lalagyan natin ng tube, shrinkable tube. Tapos itest natin ang kanyang EPS.
yan. So i-test natin ang kanyang APS mga ka-uncles. Straight na straight. Black Ops 3. Kabit muna natin sa kanyang maya na lang. Kasi kapag mababa, mag-adjust tayo ng kanyang power. So ikabit natin ang kanyang chronograph. Kabit natin. Marami to sa Shopee, Lazada. Mura lang to. 1,000 plus. Meron namang mga mamahalin. Ito. Nasa inyo na po yun. Kung ano yung bibili nyo. So test natin ang kanyang muzzle velocity using Astro pellet. Local pellet lang ating gagamitin mga ka-uncles. Kasi medyo may kamahalan yung GSB. So ayan. So i-test natin using Astro local pellet. Yan kayang Astro. Lumang stock na. So naka-chambered na rin siya. Yan, sakto-sakto, hindi na kailangan resizer. So pakita natin kasa. Yan, halos 900. 2 EPS na lang para maging 900. Pagka GSB pellet, yung diferensya nasa around 10 to 15 EPS. Kaya mas mataas siya kapag GSB. Pero hindi, yung hammer natin hindi pa siya naka-maximum. Kasi kung masyadong mataas naman, hindi naman maganda tumama yung mga barrel. Yan mga ka-uncles. Lakas. So ngayon, kakabit natin ang kanyang sleeve na shrinkable tube. Tapos silencer. So ngayon mga ka-uncles, itong kanyang silencer, lagyan natin ng shrinkable tube. Yan. Medyo mahaba pa. Kahit konti lang. Ganyan. Putulan natin ng konti. Marami to online. Yung size nito is nasa 40. Tapos yung ano natin is 38 mm. Ito 40. Pag initin to, magsishrink siya. Yan mga ka-uncles. Lagpas natin ng konti. Yan. Tapos yung gamit natin, ito, may heat gun tayo. Tandahan lang para pantay yung pag-shrink. So yung mga ka-uncles, ganda. Tapos sunod naman kanyang barrel. So meron tayo dito 18. So 18 mm. Ayan, na shrinkable tube. Sukatin natin. So ayan mga ka-uncles, nalagay na natin. Ayan, ganda.
Kasi kabit na natin ang kanyang sa wood stock. Mga ka-angles, ganda. So yung kanyang wood stock, yan, ganda. So i-test natin, ilagay natin yung scope. So sa sunod na video, i-test natin ang kanyang accuracy, i-tuning natin kung saan siya mas maganda tumama. So, please subscribe na lang mga ka-angles. So, ganun lang. Napakadali mag-assemble. Yan. Black Ops 3 with 24 inches barrel. Jumbo silencer 38mm outside diameter with carbon fiber tank all safe 0.42 liters. Taiwan regulator 1600 output. Mga ka-angles, yan. So hanggang sa muli mga ka-angles.